Welcome to Maroon Talk, the only segment dedicated for anything and everything UP Fighting Maroons. I'm Fimran, batch 2010 from UP Los Baños. Enzo Regondola, batch 2010, UP Diliman. Grabe naman tong episode na to. Di pa Di pa tapos eh. Final score, syempre wala pa. But as of now, with 1 minute and 15 seconds left in the fourth, it's 75-49 for the UP Fighting Maroons. On the floor right now is Jerry, Rayland, Luis, 7, and Chico. Ano lang, 26-point lead. Tama ba, Matt ko? Oo, no. 26-point lead. Tama, 26. So, naisipin namin mag-record na kasi gagabihin tayo. Tsaka, doon din naman papunta eh. I mean, alam na natin yung result eh. Hindi lang natin alam yung final score. Hindi natin alam yung stats pa. Pero doon na papunta yun. So, may mapag-uusapan naman na tayo, di ba? So, yun na yung show. Thank you. Yeah. Good night. See you sa game sa Sunday. Ano, yung lumang ba Adamson ever? Parang hindi naman, no? Nung una? Nung 2-0. 2-0. Lumamang sila. Sige, kasi nung, last, 75-51 mo, ito na yung final score. Hindi. Pumaul pa. 76 na. Free throw. Wala ako. Pilipinas lang. Sobrang galing mo talaga. Nung first half actually, medyo rusty yung starters natin. Kaya actually hindi tayo score ng ayos. Sobra. Lumayo na lang tayo nung second quarter dahil sa bench. Dahil kay Francis. Dahil kay Janjan. Dahil kay Francis. Parang si Francis noon naka 11 straight points. May tres, may atake. Si Rayland, meron siyang nakatatlong tres siya noon, 'di ba? Oo. So ano yung what injury? Hindi ko alam paano niya nagagawa to with a sore ankle. According to reports, maga daw yung paa niya mula kahapon. But mga hindi siya tao. Posible. Ano ba? Overall, a convincing win after that tough loss nung Sunday against Ateneo. So, we bounce back on this game. Yun. Nakita mo ba yung narinig mo ba yung stat nung halftime? 0 assist sila. Ang Adamson. At the half. Ang Adamson. While UP had 12 already. Maganda talaga yung defense natin tonight. Kasi first half 20 points lang yung Adamson eh. Sa 20 na yun, wala pa silang assists. So talagang na-shutdown natin sila. At least yung first half. Diba? Oo. So, finals were 50 points sila, 51. So, yeah. Good work on us shutting down or playing good defense. Yun eh. Interesting fact today, si Jerome Lastimosa finally played. But na-injure ulit din. Na-out yung tuhod niya. Siguro ako naman eh. Non-contact naman yata eh. So hopefully nothing serious kasi syempre gusto natin yung mga kalaban natin full strength, 'di ba? Para talagang ma-test tayo sila, everyone, 'di ba? Pero so, prayers up for Jerome. Diba? For the best pa rin kay Jerome. Pero the whole time na talagang nasa loob siya ng court,
kahit nung warm-ups nung nanood tayo, nung first game, ako talaga sobrang uneasy ako panoorin siya. Kasi alam kong hindi, kumbaga tuhod yun eh. Mahirap yun. Mahirap i-rush, ibalik pagtuhod talaga. Sa basketball, tuhod is life eh. Kaya, hindi ako nagulat na nangyari yun, honestly. But then, with all due respect to Jerome, yun nga, mas magugulat pa ako kung natapos niya yung game na hindi nasasaktan. No offense against him, pero hindi naman basta-basta injury na yun eh. Kaya, so bakit niya talaga pinipilit maglaro? Ano ba naman yung point? So, yun ang nangyari. Again, we hope for the best for Jerome. Hindi ko alam kung makita pa natin sa this season ulit. But, on our end naman, si Maymay. Ayun, si Maymay. Ano ba nangyari sa kanya? Hindi ko na tutukan ko ano nangyari sa kanya nung ano ba naging injury niya? Nung replay, hindi naman kitang, parang wala naman tapilok or what. Pero parang feeling ko, ito pa rin yung niya, previous injury nung heading into the season na ankle. Tingin ko same ankle yung nadali. So mukhang yun. Kasi actually wala ding contact. Parang yung lang, parang mali yung tapak niya. Kaya yun. Mukhang ganun ang... Pero parang hirap na hirap siya di ba? Get off the floor. Nakatayo siya. Hindi niya matuunan yung paa niya eh. Yes. So kaya feeling ko siya. Tawag doon. Na aggravate yung dating injury. So again, ito na naman tayo. On buti na lang John Felicilda, syempre, the steady backup that he is, held the fort for us. Teka, may stats na ba? Sakto. Kaka-post lang 17 seconds ago. Right on cue. John Felicilda with 7 points, 60% from the field, 5 rebounds, 7 assists, 2 steals. Ano yung sabihin nito? Gusto mo ng fantasy, kung may fantasy ka, kukunin mo si John Felicilda sa team mo. Oo. Ano yan? Stat sheet stuffer. Leading scorer today, Raylan Torres, Malik Diouf with 12 points each. Raylan, isa pa to si Raylan 7 rebounds, 3 assists to 4 of 4 from the free throw line. Free throws natin yun, 11 of 13. Buti naman, nag-practice ang peeps. Malik with 12, 14 rebounds, 1 assist, 3 blocks. Francis, 11. Let's go. 7 rebounds, 3 assists in 18 minutes of action. Let's go. Harold, 9. 2 and 0. So, kumbaga, lahat nag-contribute. Lahat napasok. CJ with limited minutes, 9 minutes, kasi nga hindi naman kailangan. Baba rin. Jerry, babad, 22 minutes, 2 points. So, Jerry medyo on-off talaga, kung pumuputok yung scoring niya, talagang tuloy-tuloy. Kung wala, parang wala talaga He's 1 of 5 from the field today. 1 of 2 from downtown. Yun pala yun. Sorry, mali pa yun ito. 1 of 3. 0 of 2 from downtown. Walang free throws. Tama. 0 of 2 pala. Sean Alter still with 5 minutes only. 1 rebound. Point. So good. Si Mark din ata parang nasaktan kanina. Mukhang ankle din. So ang daming nating iniinda. Mm-hmm. May with 7 minutes only. 7 got to play today. Luis. Cyril with 7 points. Shout out to you, Cyril. 3 rebounds. Let's go. Aldous ata yung kaninang may alley-oop din, no? Aldous, good job. Keep on working.
7 points for alam mo yung maganda dito na point out din to kanina sa sa broadcast. Yung usual suspects natin sa offense, CJ, si Harold, si Maymay. Wala sila halos nagawa today. Tapos nanalo pa rin tayo by 26 points. Parang ito yung perfect example ng kung gaano kalalim talaga yung team natin. Kasi yun nga, ito yung usual di ba? Sila CJ, sila Harold. Ito yung every game makikita mo makaka-score ng 10 points, 12 points each. Tapos ngayon, ilan lang si CJ? 3 points. Oh, si Harold ilan lang? 9 points. 9, oh. Tapos ilang minutes lang yung nilaro nila. Yep. Tapos naka-build pa rin tayo ng lead na ganito kalaki. Parang ito yung gusto nating makita talaga na every game merong chance na our main guys would struggle pero someone else will step in para i-fill in yung kung ano mang hindi niya nagagawa ng ating top guys, top scorers. Ito, tingnan mo ngayon, gumawa si Rayland 12 points, siya yung scoring leader natin. Tapos si Aldous naka 7 points din. Cyril naka 7. So, contributions everywhere. Ito yun. Parang I want to see more of this moving forward. Di ba? Yes. Ayoko yung, kasi okay din na alam nila CJ na yung scoring load hindi kailangan nasa kanila the entire season, every game. Hindi naman they can take the night, some days off, pero alam nila na kung meron sila off game here and there, syempre mangyayari na magkaroon sila off game, teammates got their backs, diba? So, good job to everyone today. Good job. The whole team talaga. Kaya, kung hindi lang someone else yung mag-step up, someone else's. Someone's else's. Wala nang mapag-usapan nitong game kasi na to. So, to prove the point nung kay Enzo, we scored 47 bench points. That's more than half of the total scoring output of UP of 77. Yep. In the end, Adamson had 10 assists. UP had 22. Turnovers 13. Turnovers for Adamson 14. Rebounds 54 for UP and 40 for Adamson. Last time, natalo natin ang Adamson 68-51 during our first game of the season. Now, we beat them by 26 in the second round. Amazing. Actually naman, kung titingnan natin, more or less, yung sinasabi ni Enzo na this style of play natin, it was pretty much how we were playing heading into that Ateneo game. But nung Ateneo game, medyo iba yung naging confident mga players natin during the foul trouble, the scouting on defense. Kaya, well, the others still stepped up. But, I guess it was a different atmosphere. It was different. There was just something about that game na medyo off tayo talaga. Kaya, it's nice to see them finally back in this form. So, our next game is against Lasal. Ay, hindi. Ateneo pala ulit on Sunday. Ateneo. So, Sunday. Let's see if we keep that momentum going into that. Ateneo. Natalo kanina. Oy. By the way. Speaking of. Nakita nyo ba yung buzzer beater ni Gonzales kanina? Parang mas okay pang yan ang pag-usapan natin eh.
Akala ko, siguro parang story. Nung round 1 game nila, humabol din sila, ganyan. Pero, na-pull off ng FEU. Ang sakit maging Ateneo fan this year. Kasi pangalawang talo na nila yan na buzzer beater. Yep. In the same spot, in same fashion. Sakit. Tapos tinalo na tayo. Sumuset nun. Then the next game, malungkot na naman. So, paano ba? Hindi ko alam. Pero ibig sabihin, parang, ibig sabihin ba, inconsistent yung Ateneo? Kasi, di ba, parang ang lakas, parang magkaibang team yung naglaro nung Sunday against UP versus, saka yung team na naglaro ngayon versus FEU. Parang, hindi ito yun eh. Hindi ito yung nilaro natin nung Sunday. Bakit ganun? Baka wala sila nung Mike Secret Juice. Sa Space Jam. Naubusan sila. Naubos sa Sunday. Binuo para sa game against you. Kasi Monstars sila nung Sunday. Pero ngayon bumalik sila ng Looney Tunes. Squad. So, gano'n. Ewan ko, kahit wala naman makagets eh. Isipin mo, nag-tune in ako sa game, ano ba yun? Second quarter yata, kung hindi nagkakamali. Or baka third na. And lamang, halftime pala. Halftime ako nun. Tapos pagbalik ko, lamang pa rin Ateneo. Ay, FEU. So, patingin-tingin lang ako kasi nasa office pa ako nun. Then eventually, parang lumaki lamang di ba? Lumaki na naman ng konti. Naging mga 11. Ganun. Tapos, unti-unti, lumalapit na naman yung Ateneo. Tapos, yung kay Amos pa na pantay nung dulo. Yun yung pinaka kasi 3 points lamang. Tapos, tawag dito, final 20 seconds na lang ata. Parang ganun. So, yun, bola ng FEU. LJ Gonzalez happened. Sobrang lupit. Hindi ko alam kung paano ginagawa ni Coach Denok dun sa team niya kapag Ateneo laban. Pero, well, yung dati kasi coach din ng Ateneo, nandun na ngayon, si Coach Gabi Severino. So, baka yun yung secret weapon nila facing Ateneo. But, I don't know, again, props to, go. May nakita ako nung tweet ni Pong Docanes na sa lahat ng coaches ngayon sa UAAP, si Denok Miranda lang yung wala pang panalo, si Tab Baldwin. No. So, interesting. Kung hanggang kailan. So, but then, kumbaga, they swept Ateneo. Damn! Di ba? Parang, sino makakasweep sa Ateneo during the Tab Baldwin era, di ba? Wala eh. Parang si Tab, pagka natalo mo siya one time, expect mo next game, babawian ka na eh. Kung ano man team niya, di ba? Hindi ngayon eh. I mean, at least sa FEU, di ba? Hindi nangyari. Props to the Tamaraws for those amazing games against Ateneo. Amazing wins at that versus Ateneo. Sobrang lupit. You made us happy, you made everyone happy, I would suppose. Nung tinalo niyo Ateneo. Tuloy niyo lang yan. Now, Ateneo is at 4-4. Tayo 7-1. FEU is at 3. Ano ba sila? 4 ata. Parang ganun. 3-4. 3-5. 3-5. UE is at 2-6. 1-7 ang UST today. So, again, NU and us with the same record up top. Lasal, Adamson. Yun. Tapos yun na. Yun. Baka pala nagkakalimutan tayo. We are now in the second round of the tournament. Kasi naman, nung Sunday lang tayo magkausap. Tapos yun ang huling first round game. So, this is our 8th game of the season.
Yep. Still yet to see Terence Fortea play. Good to see Jan still being consistent. Aldous improving. Rayland improving. Sino pa? CJ's always been there. Sino ba? Harold? Jerry. No, Jerry. Harold getting there. Tingin ko talaga hindi pa to yung peak ni Harold sa ngayon. Meron pang ano yan, sasabog na game. May aangat pa yan. Oo. So, yeah, hopefully nga, ang pinaka-challenge natin ngayon actually is being healthy and being consistent. Yung dalawang yun ang napapansin kong pinaka dapat nating tuunan ng pansin. Or I mean, alagaan. Especially in this part of the season. Buti na lang, after the Ateneo game on Sunday, next game is on Sunday, the following week, against Lasal. Kung hindi nagkakamali. Yes, Lasal ata. So, kahit paano may 1 week break ng games. Hopefully, makapagpahinga yung mga players natin. And get back even stronger for the finishing kick of the season. We face Ateneo on Sunday. That's gonna be our 9th game. After that, 4 na lang. 5. Tama ba, Matt ko? 5 pa. After Sunday, 5 games pa. 5 games pa. So, kapit. Ang last game day, kung di nagkakamali, is November 19. So, crazy 2 months of eliminations. But again, like I said, take it 1 game at a time. So, let's face... Hindi ko alam kung blessing o what facing Ateneo right this soon after them. Blessing siya for both teams. Kasi for UP, syempre alam mong sa Ateneo lang tayo natalo eh. So parang sila yung puzzle na hindi pa natin nasosolve. Dahil lalabanan na agad natin sila. Meron tayong parang runway heading into the Final Four. Kasi assuming hindi natin sila matalo, at least meron tayong momentum. Lahat ng mga kasunod na kalaban nun, natalo natin nung round 1. Medyo singli naman. So yun, for Final Four purposes, parang magkakaroon tayong momentum. Assuming everything goes well. And ganun din sa Ateneo. Kasi parang UP naman is the best team arguably, 'di ba? Best team in the UAAP right now. So, ganun din. Meron din silang chance na magkaroon ng momentum heading to the Final Four, build a winning streak, rally to saan man. Kung hahabol sila 4th spot, o makakaangat ba sila to number 2? Kakayanin ba nila yun? Hindi natin alam. Pero yun, at least meron silang both teams meron ganong path to the Final Four to build some momentum and go to the Final Four with, charging. Hindi yung, alam mo yun, talo ka kasi kinalaban pinakamalakas last game mo. Parang, at least, di ba? Meron tayong chance na magkaalaman na tapos prepare na for Final Four. Kumbaga sa atin, ikaw ba? Ano tingin mo? Sa atin, kumbaga maganda yan kasi revanche agad eh. Ito na agad yung chance para hindi natin iisipin at the back of our minds, let's say last game ng eliminations. Nasa likod pa, if ever yun nga situation, tapos Diamond Games na pinapanalo, kunyari, heading into that final game against Ateneo, if ever, nga yung ganun yung situation. Palagi mong maiisip eh. Okay, natatalo natin tong teams na to. But then, pagdating na Ateneo ba, ganito pa rin yung mangyayari. So, at least ngayon, kasi tayong tayo. So, tayong gutom.
So, dahil dun, gusto natin silang mabawian agad. So, I guess okay yan. On our end, on UP's end, na maharap sila ulit early as now. So, yun. Yung, yung ano pa pala, to add to that, parang medyo hindi naman given, pero most likely we will finish the season number 1. Tapos with the way Ateneo's play, baka sila yung number 4. So parang pwede mong isipin na ano to eh. Yung stretch of game simulation na to ng Final Four na okay, natalo tayo nung Sunday. Next game, next week, parang ito na yung second game ng twice to beat advantage natin against them kung Final Four situation to. Parang i-simulate mo na. Paano ngayon tayo babawi? Diba? Yung ganong ka-short na gap, paano tayo babawi? Anong magiging response natin to Sunday's game? Yung shortcomings ng team, paano natin i-address? Yung free throws natin, paano natin i-address? Yung turnovers, paano natin i-contain sila Obasa, sila Jared Brown, and everyone else, diba? Anong gagawin natin? Yun, parang practice na rin ng Final Four if ever. Situation. If ever tayo yung magkatapat sa first round pa lang ng Final Four. Ito na yun. Parang pag-practice na natin kung paano natin i-address yung kailangan i-address during that time. Correct. And if ever, let's say, hindi pa rin materialize yung adjustments natin, okay lang din. Kasi nga, we still have time to prepare. If ever, kumbaga, hindi pa yung pinaka-lost cause if ever nga matalo tayo ulit. But, syempre, gusto natin malala. Hindi ko sinasabing gusto kong matalo. But then, on looking at it on a brighter perspective, yun. Posible na, okay, let's say hindi natin makita tong kailangan i-adjust sa first and second game. Okay, we still have time to adjust. If ever it comes to the point na sa playoffs tayo kita ulit. So, yun. Good point on Zoe na oo nga, posible nga na ganun. Kasi, let's say, that happens, kung tayo mag-1, sila 4, may confidence sila kasi natalo nila tayo. But let's say, NU beats them again in the second round, tas sila number 1, tas Ateneo number 4, feeling ko mas mag-iiba yung perspective din. Kasi nga, sila naman yung talo on that situation. So, di ba? Ang daming possible mangyari. Actually, yung placing hindi rin pa yung pinaka-concern natin eh. Talking about the league in general, yung actual teams getting to the Final Four. Kasi wala pang secure sa ngayon. Let's say, if we win tayo ngayon? 7-1 tayo, no? Let's say we get to 10 wins, saka lang natin ma-ensure yung twice to beat. So, dun medyo pwede na tayo mag-relax. I mean, on our end, kami ni Enzo at least. Na, kasi nga, at least we get secured placing the twice to beat advantage come the Final Four. So, dun medyo pwede nang mag-experiment heading the playoffs, but we'll cross the bridge when we get there. So now, we still have to focus each and every game. Yep. Yun. Sa Adamson, sige, usapan natin yung nila. Top scorer was Joshua Yero with 7 points. Eli Ramos with 7. Montebon with 6. I mean, no shade against Adamson, but you can see the disparity ng talent we have to our opponent. Plus, siguro kaya din nubas yung ganito na tawag doon? Disparity difference between both teams is because we played better
defense compared to the other team. We were able to dominate this game because of our defense. We were able to attempt 69 field goals because of our defense. We were able to score 77 points because of our defense, I would say, and hold them down to 51. Pinakamataas na quarter nila na ng Adamson is 18 in the third quarter. Same with UP, 18. Then, so holding down a team to 20 or 21 points. Ay, sorry. 31 pala to. 31 pala sa second half. It's not bad. Actually, it's pretty good. We held them to 20 nung first half. 30 nung second half. Okay yun. Holding a team to 50-ish is something that speaks a lot about how we play team defense, and we're very thankful na you got to execute on this game. That's kumbaga na showcase yung talent ng team, not only on defense but how we adjust on defense. How bad we want to dominate the game using our defense. So yun. So, meron ka pa bang naiisip dyan? Defense wins championships. Yun lang sabihin natin. Yes. Mahalaga ang defense, and yung offense, tulad ng sabi sa atin ni Sir Hayat dati, yung offense darating yan sa team na to kasi may firepower talaga eh. Yung defense, kailangan ma-secure natin. And I think this game is the perfect example. Sana ma-replicate natin to on Sunday. Kasi pag maganda yung defense natin against Ateneo, parang kahit anong team pwede mong depensahan talaga ng maganda. Yun, Ateneo, magandang yun. Good omen yun for the rest of the season against the other teams. Ngayon, hindi ko alam kung magagawa nila yun or magiging repeat ulit nung Sunday. Pero nakita naman natin, kaya talaga nila eh. I mean, malimit mo yung kalaban mo na ang highest scorer nila 7 points. So, di ba? I mean, Ateneo has more firepower than Adamson. Pero, you know, hindi mo alam kung anong mangyayari talaga eh. Kung sinong puputok sa kanila. Or sa atin din. Mismo. So at least pag defense, medyo sure yung mas sure ang defense kaysa sa offense. So basta pumasok tayo sa game na locked in defensively, we would have a chance to win the game. And mahirapan yung kalaban sa atin for sure. Kaya moving forward, ganito at least yung effort, yung drive natin to defend our opponents. Okay, so pag-usapan natin quickly, since yung team naglaro ngayon, might as well talk about the results. Scores lang. So before us, it was Ateneo nga and FEU, 62-59. FEU winning. Then before them, it was NU and UE, a close game actually, 64-61. NU winning closely. Akala ko mananalo pa UE dito, so sayang. The first game was LaSalle and UST, 100-69. Oof. Dominate by LaSalle. Yun, so right now, naglabas sila ng standings. We are number 1 with 7-1. Next is NU at 5-3, Ateneo at 4-4, Adamson at 3-5, FEU at 3-5. So nawala na yung logjam kahit pa paano dun sa third spot onwards as of now. And medyo magulo yung magiging mangyayari sa 3, 4, 5, 6, 7. Exciting yan. Yes.
all parang, of those. Parang UST lang yung out of contention. Yeah. Ay, hindi natin alam. Baka naman kaya pa ba? Magka-winning streak sila bigla. Tapos matalo lahat ng teams. Malaglag yung ibang teams. Hindi natin alam. Baka may chance. Baka lang may chance. Hindi pa naman sila eliminated no? As of today. Di pa. Posible pa. Okay. Yun. See you guys on Sunday. Kami ni Enzo on both. So, good luck to our team. Hopefully everyone stays healthy. Hopefully we get equal and fair calls on both ends. Ang wish ko ay 15 points allowed per quarter. Ganon lang. Oo. Laking bagay nun kung yun ang mangyari. Kasi naka 99 sila nung first game. I mean, overtime yun, pero ang taas pa rin, 99. Medyo mabigat. Kung maka 60 lang ang ma-allow natin, medyo kaya. Kung let's say by the half, less than 50 points yung kalaban, laking chance. Laking chance. 40. Diba? Ganyan. Pwede. So yeah, kaya yan. Good luck guys. Again, it's a good outing we had today. Nice to get a dominant win over, again, a non-push over as well in Adamson. Nice to see other players stepping up. So hopefully this gives us a big momentum heading again into that Sunday game versus Ateneo. Yun, tuloy-tuloy boys. We hope to have you guys healthy each and every day. Trust teammates, play defense, and bring home the gold. Yo. Yes. Thank you, Zoe. Thank you, everyone. Thank you. Ang lupit nung last episode, kahit talo tayo, ang daming comments. Siguro nga, ang daming comments kasi nga talo tayo. But we appreciate that. But if ever, kaya nyo, before the game, before kami mag-shoot, mag-comment na kayo. I'll try to thread and read out those comments while we're recording. Let's try. See you guys on Sunday. Good luck to everyone. Good luck dun sa mga wala pang ticket. Sana magka-ticket na kayo. We need everyone there sa Araneta on Sunday. Yes. Bring out the best out of our team. Sana okay yung mga internet connection nyo kung di kayo makakanood. Tulad namin. Yep. Sana maganda yung stream nyo para makita natin yung buong game. Hindi mawala. Yun lang. Okay. Good job, guys. Good job, P. Let's go. 7-1. Let's go. Pukpuk pa lalo. Let's go. UP fight, everyone. Peace. UP fight. Thanks, Zo. Salamat.